Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is Darwinian evolution. So, kapag sinabi pong Darwinian evolution, it is general theory or evolutions or see also macroevolutions. Named after Charles Darwin, the British naturalist who expounded this theory in 1859. In his Origin of Species by Means a Natural Selection. So, ayon po sa Genesis chapter 1 verse 27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So, ayon po sa ating teaching, God created science. So, God is the creator of everything, including science. So, ang siyensya po ay hindi po siya hiwalay sa Diyos, kundi isang paraan lang po siya upang maunawaan natin ang kanyang create. Kapag nag-aaral tayo ng siyensya. So, kumbaga, tinutuklas natin ng kahusayan at kaayusan ng mundo na ipinakita ng Diyos sa atin. So, next is secular education is not neutral. So, marami kasing nagsasabi na ang secular na edukasyon ay neutral. Ibig sabihin, wala itong kinikilingan, ngunit hindi ito totoo. Ang secular education ay may mga ideya na pananaw na maaring hindi ayon sa Biblia. Kaya ang mga Kristiyano ay kailangan maging maingat at magbantay kung ano ang tinuturong worldview or pananaw ng secular na edukasyon sa kanilang mga anak. So, next is Christians must engage in science. Christians must engage in science. So, hindi tayo dapat umatras o kumbaga, magtaka sa science or science. Bilang mga Kristiyano, dapat tayo lang ang makialam at mag-engage sa agham. Ngunit mula sa pananaw ng ating mga pananampalataya, ang science or science ay isang tool na magagamit natin upang mas makilala ang Diyos at ang kanyang nilikha. Kaya kailangan natin itong gamitin ng may paggalang at pagpapahalaga sa Kanya bilang lumikha ng lahat. So, para naman po sa ating applications, educate our kids on the foundation of knowledge. So, dapat turo natin ng ating mga, kung may mga anak man po kayo or kamag-anak, dapat turuan nyo po silang lahat na magkaroon ng kaalaman na may pundasyon sa Diyos. So, ang lahat ng bagay, dapat turuan natin ang bagay na ating natutuhan. So, mula sa agham hanggang sa kasaysayan ay dapat ituro bilang isang bahagi ng plano ng Diyos. So, dapat nilang maunawaan na si Lord ang pinagmulan ng lahat ng kaalaman at karunungan. So, next is expose secularism as a religion against God. So, madalas tinatago ng seculation ang pagiging isang relihiyon laban sa Diyos. So, bagamat hindi ito tinatawag na relihiyon, may mga paniniwala at prinsipyo ito na hindi naaayon sa turo ng ating Biblia. Kaya mahalaga na ipakita natin sa iba kung paano ito
nagtataguyod ng ideya na walang Diyos at hindi siya kailangan sa ating buhay. So next is engage science as a domain of territory of Christ. So bilang Kristiyano, ang lahat ng aspeto ng ating buhay, kabilang ang science, ay dapat nasa ilalim ng pamumuno ni Kristo. Hindi lang tayo dapat obserba sa sensya, kundi kailangan natin itong gawing pagkakataon upang mapanatili ang pananampalataya natin at ang katotohanan ng Diyos. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento tayo sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagpaparangal sa kanyang nilikha.